Morning po. Basahin po natin sa nagsingin po ngayon ay sa 1 Peter 1. Basahin po natin. Ready? Go. Peter, an apostles of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you, and peace be multiplied. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. The trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, whom having not seen, ye love, in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you, searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow, unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, Be ye holy, for I am holy. And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversations received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of the Lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who by him do believe in God, that raised him up from
glory, that your faith and hope might be in God. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. See that ye love one another with a pure heart fervently, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which my husband is preached unto you. Amen. Salamat. At ito po yung preaching ko, medyo nagsilang. First Peter. Sino pa nga pala nakakilala kay Peter dito? Yes, Pastor. Who is Peter? Peter, no, the Apostle Peter. Yung Apostle po, sino, anong may sasabi niyo yung Apostle Pedro? Ha? Yan. Yun yung Apostle Peter? Yes. Anong masabi mo sa kanya? Si Apostle Peter po ay siyang pinakanauna ng Apostle ni Jesus, no? Unlike Paul, si Paul pagka magsulat siya ng epistle, ay inumpisahan niya ng kanyang sa dito sinabi niya, Peter, an apostle of Jesus Christ. Simple lang, no? Pero si Paul, pagka nagsulat siya, sasabihin niya, Paul, an apostle in the willingness of God. Like that, no? Parang sinasabi niya na siya ay talagang pinili ng Panginoon, no? Na maging apostle. Pero si Peter, simple lang, sinasabi niya na apostle talaga siya ng Christ, no? Wala naman talaga nag-question ng yung pagka-apostle niya. Kasi alam naman ng mga tao na umpisa pa, apostle talaga siya. Hindi kamukha ni Paul, na bigla na lang naging apostle na dati kalaban niya yung mga Kristiyano. Tapos bigla naging apostle ng Jesus. Kaya si Paul, kailangan ipakilala niya ng maigi yung sarili niya, no? Pero si Peter, kilala na talaga siya, no? Ngayon, itong preaching na to ay yung sulat niya doon sa isang lugar, ay hindi lang isang lugar, sa Pontus, Galatias, Cappadocias, Asias, and Bithynia. Itong mga lugar na to ay nandun sa lugar kung saan ngayon ang pangalan ay Turkey. Turkey. Nandun to lahat. No? Nandun isa, dalawa, lima, limang lugar. Sinulatan niya, pero nasa loob ito ng Turkey. No? Kasi yung mga tao na iba ng Babylonian na nagkagera, yung mga tao nagsilayasan sa Jerusalem, Juda, napunta dito sa mga lugar-lugar na doon, sa palipaligid. Kaya sinulatan ni Paul na, kasi may mga Kristiyano din, yun nga, nagsitaka sila. No? May mga napunta dito sa Pontus, Galatias, Cappadocia, Asia, Bithynia. Ito, nasa Turkey. Kaya sinusulatan niya, kasi siyempre, tayo mga Kristiyano, kailangan paalala din paminsan-minsan, no, yung ating katayuan bilang Kristiyano. Kaya sinulatan ko ni Peter. Ito sa pangalawang verse, sabi niya dito, ina-address niya itong mga sulat nga, ay itong sulat nga sa mga elect, no? Or mga chosen people, yung mga pinili ba? At sabi niya, ngayong mga elect ay hindi kayo napili ng Panginoon na basta-basta lang, no? Yung hinulaan lang. Hindi kayo basta sinabi lang ng sinong pipiling kong ano dito. Pinipili niya yon according sa kanyang foreknowledge, no? Hindi yung basta lang. Hindi. Pinipili niya yun. Ha? Akala nyo,
ang mga elect dito, paano kayo nakuha yung mga yun? Saan kinuha? Paano batayan? Paano naging elect yung mga yun? Ha? Paano naging chosen? Pero yung pala, pinili pala yun sa pamamagitan ng foreknowledge, yung sa at sanctification of the Spirit. Yung pagkakabanal nila at pagiging obedient, yung masunurin sila sa Panginoon. No? Yun, sa verse 2. At sa verse 3 naman, ay sabi niya, Blessed be the God and the Father of our Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begun us again and unto a lively hope by the resurrection of Christ Jesus. Ayan na binaspasan niya ang Panginoon dito dahil sabi niya ay sa dami ng kanyang mercy, ano ba yung mercy? Pag-awa o pagkaawa. At tayo ay ginawa ulit ng mga bugtong niyang anak. No? Ano ba yun? Di ba nung masave tayo, binigyan tayong karapatan maging anak ng Diyos sa ano natin, sa soul winning, di ba? Ano tayo maging anak ng Diyos? Di ba doon sabi sa 1 John 12? As many as tumanggap sa Kanya, binigyan ng kapangyarihan upang maging anak ng Diyos. Ayun, yung mga bigati na yun, yung pinili yung isa yun sa paraan kung paano napili ng Panginoon ang mga elect, no? Mga chosen people. Hindi yung basta na yung hinulaan, no? At abundant mercy, getting livelihood, resurrection of Jesus Christ, livelihood. Ayan, sa simple, ayun nga, naging tayo, nagkaroon ng lively hope. Bakit daw naging lively hope? Yung buhay na pag-asa? Kasi nabuhay si Kristo. Hindi ka mukha ng religion na iba. Ay yung Panginoon nila, patay. Kaya walang lively hope doon. Deadly hope ang meron sila. Kamukha ni Muhammad, namatay. Wala. Ano mga asahan nila? Hindi lively hope yun. Yung mga iba, yung Buddha, patay din. No? Maraming religion na hindi ka mukha natin. No? Lively hope talaga tayo. Kasi nabuhay si Kristo. Yung pagkakaiba natin, no? Si Kristo ay nabuhay. Samantalang sa kanila, yung Diyos nila ay namatay. Okay? Kaya, hindi lively hope yung kanila. Deadly hope. Okay? Dito sa number 4, to an inheritance corruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Yun, nung ma-select tayo, no? Nung ma-save tayo, binigyan tayo nila ng incorruptible inheritance, yung mga mamanahin daw natin na hindi maglalaho. Ha? Yun mo yun. Napakaswerte natin. Kahit dito tayo mahihirap, pagdating sa langit, mayaman tayo. Pero ito, hinanda na sa atin to. Inheritance incorruptible. Hindi na nasusunog. Ha? Hindi kinakain ng anay. Hindi mawawala doon. Ha? Undefiled. Saka hindi nag-fade. No? Hindi kumukha ng gold na mga plated lang. Wala na. Iba na ang kulay. Hindi nag-fade. Hindi mawawala. At naka-reserve pa sa atin. No? Naka-reserve. Ano ba yung naka-reserve? Hindi mawawala doon. Naka-reserve eh. Parang yung parking. May parking ka. Wala nang parking. Ay, may naka-reserve ako doon. Walang problema. Puntahan mo. Oh, naka-reserve na. Ganon din yung kayamanan natin. Naka-reserve sa langit. Talagang nakasecure yun. Ginagwardyan yun. Ha? Sa kapangyarihan ng Panginoon. Siya ang nakagwardya doon sa langit. At sino man pupunta doon na magdanaka? Wala. Napunta yung magdanaka sa impyerno. Sa langit, wala. Puro mabubuting tao. Mga safe. No? Ha? Kamukha natin. Safe ba tayo lahat? Tingnan mo naman. Ha? Dito sa sunod, what we take for salvation, ready to be real tayo. Ayun nga. Sa ano ba ito? Salvation na naman ito. Talagang itong preaching ni Peter, laging sinasabi na dito, salvation at langit. No? Kaya nga, ang title ko pala dito ay sa how to live, living as born again. Living as a born again. Yeah? Born again, ito yung save na yun, diba? Na born again tayo dahil na-save tayo. Kaya tinatanong natin, kailan ka ba
na save. Ayun, yun yung araw na born again tayo. Kayo mga bata, na born again na ba tayo? Ha? Salamat naman ha. At nagbigyan niyo si Jesus na maano yung buhay niyo, no? Ma-influensyahan. Hindi swerte itong mga bata pa sila, nakakilala na sa Panginoon. Ako nga naisip-isip ko kung kailan ako tumanda, saka ako na-realize ang tunay na Panginoon, no? Kasi ang dami reliyon. Ang dami reliyon. Sabi nila, may Bible naman kami. May reliyon naman. May Bible. Tama nga naman, mayroon sila. Pero tingnan mo yung pera. Diba? Dahil pera, pero may peke. Ngayon, malas mo kung nasa iyo palang hawak-hawak mo ay peke pera. Ganon din sa reliyon. Nandun ka, nagising ka sa reliyon, ay peke pala yun. Saan ka mapupunta? Kaya, swerte kayo mga bata pa kayo. Alam niyo na yung tunay ng reliyon. Ha? Kaya huwag niyo ang sasayangin, no? Sabi ko, naghahanap pa. Tumatanda na, naghahanap pa. Ako sa awa ng Diyos, salamat naman na napunta na ako dito sa tunay na reliyon. Amen. Whenever faith uses love for Caesar, if need be, you are in heaviness through unmanifold grace. Ayun, ha? May araw daw na minsan talagang masaya tayo, no? May araw ba tayong masaya? Amen. Ha? Meron, di ba? Minsan may mga panahon talaga masaya tayo. Pero meron din araw na parang malungkot tayo, no? Pigati, ha? Dahil to sa mga tentasyon daw. May mga temptation, ang daming mga, yun, sa labas, punta ka sa labas, ang dami yung makikita mga tentasyon, no? mga makamundong bagay, ha? Sa mga malalaki na, ayun, hindi yung mga beer house, hindi yung mga malalaswa, no? Dahil doon, nagkakaroon tayo ng problema, nagkakaroon tayo ng nilulungkot na experience, no? Sa mga bata naman, pag lumabas, kung ano nakikita, no? Yung mga ibang bata, yun, nag-ano lang sila doon. Walang ginagawa na doon, naglalaro sa mga tabi-tabi, takbuhan. Walang ginagawa, kundi, yun, naglalaro ng cellphone, hindi na nag-aaral. So, ano nangyari? Pagdating ng araw, nagsisisi. Ganito. Hindi nila alam, sinayang nila yung panahon nila. Imbis na mag-aral, imbis na mag-aral ng salita ng Diyos, o miyembro sa tamang church, ayun, nagliliwaliw lagi maghapon. At ang magulang naman, wala rin, isa rin. Hindi rin nila alam kung ano talaga ang dapat gawin. Kaya, ayun, pagdating ng matanda na, doon na-realize, mali pala yung sinagawa sa ano? Pero kung nagpunta kayo sa church maaga, kamukha nyo, napakaganda. Mga resulta nyo. Mag-guide kayo sa tamang grade daan, no? Nasubukan nyo na ba yung may daan? Hindi mo alam, kaliwa ba ako dito, makanan. Pero pag nasa Panginoon kayo, at yung ano, gagayad kayo. Dito kayo sa kaliwa o dito kayo sa kanan. Mapunta ito sa tamang daan. Yan, napakaganda ng bata pa kayo, nandun na kayo sa tamang church. Gagayad kayo ni Jesus sa tamang daan. Okay? Okay. Number 7. That the trial of your faith being much more precious than of gold, that perishes, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory of the appearing of Jesus Christ. Ito, napakaganda ito. Yun daw, pananampalataya natin. Mas mahalaga pa pala kaysa ginto. Paano nyo masabing ganun yun? Yung pala, yung ginto, ay kasi ginto lang yan eh. Lumalaho yun. Ha? Nawawala, ninanakaw. Hayaan mo lang yan. Magbabago din yun. Nabubulok din. Matutunaw, no? Yeah. Pero yung pananampalataya pala natin, hindi pala maano yun. Mas precious pa sa ginto. Ang sabi dito. Oh. At tinusubukan na apoy. Gaya din ng ating pananampalataya, sinusubukan pala ng Panginoon yun. Ha? Sinusubukan ng, hindi apoy ha, pero parang gano'n.
ang pansubok niya, itong mga, yung mga pagsubok niya, ha? Kamukha ng mga problema, di ba? Diyan masusubukan yung ating pananampalataya. Pagka tayo ay sinubukan niya, doon malalaman kung bibigay na kaagad. Ha? Naalala niyo ba yung, yung sinaboy niya yung mga buto? May napunta sa batuhan, napunta sa lupa, napunta sa may mga tinik. May napunta sa magandang lupa. Ngayon, pagka napunta ka doon sa magandang lupa, lalago talaga doon. Ayun. Ha? Ayun, doon nasusubukan ng pananampalataya ng tao. Kasi yung iba nga, mahinang pundasyon, no? Kaunting lang, ay, may problema na. Ay, hindi yata maganda yung nawawala na kaagad sa focus. Aalis na. Ay, hindi natutuwa yan, Diyos. Wala na. Kasi Jesus, hindi. Pero kung malakas ang paniniwala mo, kahit may mga problema, doon ka pa rin. Hindi ka aalis basta. Kasi, nandun ka nakapokus eh. Yun ang mo. Doon ka nakasandig. No? Kung may problema ka doon ka pupunta, nananalangin ka doon. At nawawala yung problema mo. Di ba si Job? Sa Job, di ba? Puro sakit na siya. Pero hindi siya nagreklamo sa Panginoon. Mahal niya pa ng Panginoon. Sinubukan na siya ng mga kapatid niya, ay mga kaibigan niya. Ay ikaw kasi yung mga ginawa kang mali. Hindi siya. Sabi na, hindi parusa sa akin ng Panginoon ko. Nawawala rin ko. Ano siya, yung matatagang niya, hindi siya basta bumigay. Nandun pa rin siya. Ay, buong buhay ay buong puso niya na sinabi niya, mahal ako ng Panginoon. Kahit pa meron akong ganito, sa Kanya pa rin ako. Kaya tayo, kaunting problema, nag-iiba na kagad ang natin. Pananaw sa buhay na, ay, hindi yata totoo ang Panginoon. Nagdadasal ako araw-araw. Hindi man ako sinasagot. Kaya yun. Hindi niyo po iniisip, bakit hindi kayo sinasagot? Bakit hindi kayo sinasagot ng Panginoon? Kasi siya, hindi mo po siya sasagot kung wala po kayo sa tamang relasyon sa Kanya. No? Hindi kayo sasagutin. Lalo na ko yung dinadasal nyo, hindi naman naka-align sa Kanyang kagustuhan. Kaya kayo, dapat nasa tama kayong relasyon sa Kanya at yung hinihingi nyo, ayon talaga sa Kanyang kagustuhan. Okay po ba? Ngayon, kailangan naka-align yun at least save ka, no? Hindi ka basta kulang naman kayo sa pamaniniwala. Hindi ba si Peter, anong nangyari sa kanya? Sabi niya, sige, halika dito. Nakita si Jesus lumalakad sa tubig. Halika dito. Bumaba na si Peter. Nakalakad siya ng mga step, kaso nakita niya yung hangin. Masyadong malakas daw. Ay, naku. Lumubog na siya. Kasi mahina nga yung paniwala niya. Wala siyang gaanong tiwala. Mahina tiwala niya sa Panginoon. Ayun. Hinawakan ulit niya sa kamay at hindi siya nalunod. Kung hindi, malulunod siya doon. Sabagay si Peter, fisherman, kaya malakas ang loob niya. Kahit malubog siya doon, makakalangoy naman siya. Pero gusto niya sana, lumakad din siya sa ibabaw ng tubig. Kaso, ayun. Sabi ni Jesus, you of little faith. No? Hindi ka masyadong nagtiwala. Nawala yung focus niya. Kaya, yun, lumubog siya. Yun. Hindi tayo dapat mawawala sa focus natin sa Jesus. No? Kay Jesus. Hindi niya. At saka lahat ng mga panalangin natin ay dapat naka-align din sa kanyang kagustuhan yun. Bala mo, hinihingi mo, masama pala sa kanya. Hindi ko ibigyan. At saka pag hiningay natin, hindi mo tayo order sa restaurant, no? Pag order mo, ay, hamburger na dito. Dating kaagad yun. Hindi naman ganun ang Panginoon, no? Bibigyan ka lang, bigyan mo siya ng oras. Kita mo nga, sabi niya, I will come again. Walang oras yun, kung kailan. Pero asahan natin na dadating siya. Meron ba siyang pinangako na hindi nangyari? Sinabi niya, buhay pa siya, sinasabi niya na. Gibahin niya itong templo na to at aayusin ko na 3 araw. Ang problema lang, inisip nila yung templo talaga. Yun pala, katawan pala niya yun.
Pag namatay siya, mabuhay uli siya after 3 days. Yun lang. Hindi na tama yun. No? Wala, basta. Ay. Sa 8 na po tayo. Whom having not seen, ye love, and whom though now ye see ye him not, yet believing ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Ay, ito po yung ibig sabihin, kahit hindi po natin siya nakita, si Jesus, no? Yung iba, no? Yung apostol, maswerte sila, nakita nila, no? Pero tayo, hindi po natin nakita siya, no? Pero naniniwala pa rin tayo sa Kanya. Mas maano tayo, no? Blessed lang tayo kasi naniniwala tayo kahit hindi natin nakita, no? Ayun, sinasabi nga ni Pastor, nakikita niyo ba ang hangin? Oh, hindi. Pero may hangin. Tama, meron. Eh si Jesus, nakita niyo ba? Hindi. Ay may Bible, na doon nakasulat. Wala tayo. Hindi natin siya nakita, pero nakasulat naman sa Bible. Lahat ng mga ginawa niya, lahat ng mga sinabi niya, nandyan. Kaya kailangan maniwala tayo. Lalo na, Panginoon pa natin siya. Huh? Ay kung ordinaryo tao lang kaya siya, siyempre hindi dapat gano'n na ilagay natin lahat ng buhay natin o mahalin natin siya ng buong buhay natin, buong puso, no? Siya ay Diyos talaga. Ha? Nakakaawa nga ito. Iba, sabi, si Jesus lang ay tao lang, ay maliit na Diyos. Ano ba nangyari doon? Kasi wala naman nakalagay sa Bible na ako ay Diyos, sambahin niyo ko. Kailangan ba yun? Nakalagay na nga doon. I and my Father are one. Sila, Diyos Ama na Diyos Anak, isa. Simple lang. Ano ibig sabihin nun? Siya, Diyos din siya. At saka, anak siya ng Diyos. Siyempre, ano ba yun? Ang Diyos, ang anak, Diyos din siyempre. Kaya, napakasimple. Bakit hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos din? Ay anak siya ng Diyos. Pero naniniwala sila na siya daw ay nagkatawang tao. Napakasimple lang. Ano magkakatawang tao? Ang tao. Nagkakatawang tao ba yung tao na? Siyempre, Diyos muna siya bago nagkatawang tao. Ayun, having seen you love Him through, ye see Him not, yet believing, and rejoice with unspeakable and full of glory. 9, receiving the end of the faith and even salvation of your soul. With which salvation the prophet had inquired in search diligently, who prophesied in the grace that should come unto you. Ito lang palang naman ko yung mga sinasabi natin ito. Salvation, dadating ito. Hindi na bago ito kasi na ano na nga ito sinabi na ng mga propeta nung araw pa, no? Na may darating, mga panahon pa ni King David, na may uusbong na isang Messiah. Si Jesus na nga yung dumating. Kaya itong mga turo daw na ni Jesus ay hindi na bago. Ay pinag-usapan na pala ito, Old Testament pa. Kaya nung dumating New Testament, doon na-realize, yung mga hinubula ko ng mga prophet ng araw, ngayon pala din. Kaya ano sila, mga prophecy ng araw, ngayon lang lumalabas. Kaya yung mga prophecy nila, para sa atin ito ngayon. Kaya ito daw mga salvation na ito. Noon pa ito, hindi na bago. Searching what our manner of time Spirit Christ has been, and then build significant and signified when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. Unto was revealed that not unto themselves but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel, unto you with the Holy Ghost and sent down from heaven, which things the angels desire to look into. Ayun, ito po yung maganda dito, no? The angels desire to look into. Ito palang salvation na ito, mga sinabi ng mga prophets ng araw. At yung mga sinasabi rin ng mga disciples na sa New Testament, ay pinag-aaralan din ng mga angels. Siguro rin sila na, tingnan nyo nga itong mga anong nangyayari doon. Kaya,
ito raw ay na totoong merong angel ng DL na nag-aano sa atin. Ino-obserbahan tayo hanggang ngayon. At ito ay makikita sa 1 Corinthians 4:9 at sa Ephesians 3:11 at sa Timothy 3:16. Doon makikita na tayo ay sinusundan o sinusubaybayan ng mga angels, no? Yung anong ginagawa natin tungkol dito sa salvation. Yan, tama-tama. Tayo ay tuwing Sabado ay nag-consultation tayo. So palagay ko doon, nag-observe ang mga angels, no? Anong ginagawa nito mga church na to? Nakaupo na lang sila doon, pasarap-sarap na lang. Hindi man nila pinakalat yung mga nalalaman nila. No? Kaya, sa tingin ko talaga ganun. Pag nagkasolving tayo, kasama natin yung mga angels. Yun mo, binabahay-bahay natin yung mga kasulok-sulukan doon. Yung mga nakakatakot na tao, nilalapitan natin. Sir, dito pa kayo magbahagi ng salita ng Diyos yan? Ano mo yun? Nakakatakot na tao. Parang hindi ka dilipahuli ng buhay. Lalapitan mo para sisiran mo lang ng salita ng Diyos. Parang siguro na isurto ko nito Hindi niya alam na kung siga dito. Sabihin mo na nabahagian ko ng salita ng Diyos. Parang gano'n ang nasa isip ko. Lumalapit ako sa mga gano'n, no? Pero sinasabihan ko pa rin. Dahil baka sakaling mali yung ano ko. Yung tingin ko sa kanila. Meron nga. Meron naman, pag sinilapitan ko, nakakala mo, matapang, akala mo may mga tato. Pero ano naman pala, ang puso naman pala ay malambot naman. Sa labas lang pala yun. Gaya kahapon, may tinignan ako, diba ba, sarap na ako. Nilapitan ko, malakas ang katawan, nakala ko malakas, yung pala na-stroke na. Kaya tanggap pa agad siya. Sabi ko, ate, pwede ko kayo sira ng ano? Ay, sige po. Nagulat ako. Kung ano pang sasabihin, nagtatanong pa ko ano. Ay, sige po. Ayun pala, na-stroke na, no? Sabi ko sa kanya, ingat ka ate, kasi binigyan ka na ng warning ni Lord. No? Hanggang kailan ba ang ano ko? Di ba, 3 beses lang yung stroke? Huwag nyo na paabutin ng 3, bago na po kayo. Mag-church na po kayo. Sabi ko nga, hindi na ako nakapunta sa simbahan. Ayan nga ako, Lord eh. Ayan nga ako sa kanya, si Lenny pa. Ayan nga po, ang hirap sa atin. Sa umpisa, magaling tayo magpunta sa church. Kaya una, pangalawa, pahina, hanggat sa nawawala na. No? Sana hindi man mangyari dito sa atin yan. Imbis na mag-faint tayo, lumakas tayo sa Panginoon. Ano man naman yun? Tuwing linggo man lang. Mag-ano tayo? Ialay na natin ang isang araw natin para sa Kanya. Mag-aral tayo para sa ating sarili at mag-aral tayo para sa ating mga mahal sa buhay at mga kapitbahay. Di ba kayo naawa doon sa mga taong hindi maliligtas? Kayo nasa langit, sila nasa impyerno. Hindi, mas maganda lahat tayo mapunta sa langit. Lalo na yung mga kamag-anak natin, mga mahal sa buhay, kasama natin sa langit. Habang buhay tayo dun, matalang dito, ilang taon lang na tayo dito. Pinakamahaba na siguro 70, 80, 90, tayo abot ng 100. Ay samantalang sa langit, hanggang kailan tayo dun? Habang buhay. Habang buhay. Kaya, napakaganda, no? Saan ka pa? Dapat paghandaan natin yun. Hindi yung, bahala na. Bahala na. Saray kasi ang iba sa sugal, no? Sa sugal. Bahala na. Manalo, talo. Samantalang pwede namang gawin ngayon pa lang. Gawa na ng paraan para makasiguro sa langit, no? Okay, because 14, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust of you. Dapat daw ay masunurin tayo. Mga bata, masunurin bata daw tayo. Huwag tayong gagaya dun sa mga yung ating mga
kagustuhan na hindi natin alam. No? But as for this life, sorry, o maging ano lang tayo, ha? Mga bata, maging obedience. Kayo ba'y masunurin sa inyong mga magulang? Ha? Ayun tayo, natatawa kayo. Meron, hindi kayo masunurin, ano? Sa umpisa ngayon, maging masunurin kayo sa magulang, ha? Kasi kung masunurin kayo sa magulang, masunurin kayo sa Panginoon. Amen. Ha? Ay, kung hindi niya sinusunod ang magulang niyo, wow, ano. Sigurado, yung kayang magulang niyo, kasama niyo araw-araw, ay yung pa kayang Panginoon, hindi niyo nakikita yun eh. Kaya kailangan, masunurin kayo sa magulang niyo. No? Doon mag-uumpisa kung paano magiging masunurin kayo sa Panginoon. Okay? Okay. At sabi ni Peter, be holy as you be in holy manner. Pati sa pangungusap, no? Pati sa pananalita nyo. Amen. Ha? Huwag kayong palamura, no? Huwag kayong gagaya sa mga kapitbahay nyo. Hindi na kasi magmura, no? Nagmumura, nagkakabulan tapos susuntukan, no? Lalasingan, no? Wala yun, no? Huwag kayong mga gaya doon. Kaya dito sa amin, no? Wala na yun. Inalis na ako. Dati umiinom din ako. Pero inalis ko na yun talaga. Kasi hindi walang dadalhin mabuti yung ano yun. Right. Inuman. Ay, payabangan lang yun. Right. Payabangan. Hanggat sa maya nag-aaway na. Wala. Samantalang kung maging masunurin ka, maging mabait ka, walang inuman, walang masarap ang buhay. No? Tahimik. Because it is written, by and by, holy, for I am holy. Ayun, sabi nga ng Panginoon. Kailangan maging banal kayo kasi ako banal. Ha? Gusto niyo ba mapunta sa langit? Siyempre, kailangan maging banal kayo. Hindi kayo makapunta doon kung hindi kayo banal. Ha? Ang gusto niyo pa nga, 100% wala kayong kasalanan. Na, minsan, hindi natin talaga kaya yun. Ha? 100%? Naku, sa eskwelahan nga lang, ang hirap na makakuha ng 90, 95. No? Pero sa Panginoon, gusto niya 100. Napakahirap. Kaya buti na lang. Binigyan tayo ng pagkataon. Dahil kay Jesus, naging madali yung magiging banal natin. Ay, at least makapasok sa langit. No? Dahil kay Jesus, kinubos niya ang ating mga kasalanan. At yun, madali tayong nagkaroon ng access ng daan papuntang langit. Okay, for as much as you will begin with corruptible things. Yun na nga. Si Jesus, tinubos tayo at ang pinagtubos sa atin ay hindi mga bagay na nabubulok, no? Kamukha ng pera, o mga silver, mga ginto. At hindi yun ang pinagtubos niya sa atin, no? Kundi ang pinagtubos niya, di ba, yung kanyang buhay. Yung dugo, namatay siya, no? Para sa atin. At pinubos niya tayo doon sa masasamang buhay ng ating mga tatay, no? Buhay ng mga tatay natin, no? Napakahirap. Mga describe, no? Nasa kamunduan, ha? Mga tatay. Sabagay, tatay ko nga, gano'n din. Lasenggo. Lahat na yata. Pero buti hindi nagsusugal yun. Pero may bisyo talaga. Ang bisyo ang nagpasama sa tao. No? Right. Yun ang mahirap alisin. Pag may bisyo na, okay. Tama. Ha? Sino ba yun sa tatay, mga tatay nyo na may mga bisyo? Hirap alisin. Ako. Kaya, sabi nga dito, tinubos lang tayo sa ng mga bagay na hindi na incorruptible things, no? Hindi tayo tinubos ng kamukhayan. Buhay yung binuwis ng Panginoon para maalis lang tayo dito sa mga makamundong bisyo ng mga yan. But the precious blood of Christ as a blood without blemish, who verily was for the world before foundation of the world, as was manifest in this last time.
who by him do believe in God that raised him from the dead and gave him glory, that your faith and hope might be in him. Seeing you have purified your souls obeying the truth through spirit, and to friend love the brethren, so that we love one another with pure heart. Ito na. Number 22, ito, di sinabi ni Peter, na maliban sa pagiging banal natin, ito, dinagdagan niya na, no? Paano mabuhay tayo as saved, no? As chosen people. Kailangan daw magkaroon tayo ng pag-ibig sa isa't isa. Meron ba kayo yan? Ha? Meron ba kayong pag-ibig? Oh. Kasi sabi na sa una, puro holy. Kailangan banal, no? Pero dito lang sa 22 ang sabi ng Peter, kailangan, hindi lang tama yung maging banal. Kailangan mayroon pa rin tayong pag-ibig sa isa't isa. Pag-ibig na dalisay, no? Dalisay. Hindi basta-basta pag-ibig. Alam niyo ba yung pag-ibig na dalisay? Ang pag-ibig na dalisay, yung ginagawa no, hindi yung salita lang. Ha? Baka sabihin niyo, ay siya, mahal ko yan. Mahal ko yan. Pero pag may problema, wala na yung problema mo. Hindi ko kilala yun. Tawanan mo pa, no? Hindi perfect love yun. Kailangan, lalo na sa mga kapatiran natin, kailangan mahal natin sila isa't isa. Okay. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. For all flesh is grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withered, and the flower thereof falleth. Ngayon, ito na. Yun daw, famous na salita to, no? Flesh, yung katawan daw natin ay parang mga damo. No? Bakit yung mga damo? At ang kasiyahan natin, ang glory daw, ay parang bulaklak. No? Ayun, sa bagay, yung katawan nga natin namamatay pagdating ng araw. Pagdating ng araw, mamamatay. At yung mga kasiyahan natin, siyempre, pag namatay tayo, wala ka na yung kasiyahan natin. No? Pero daw, ang salita ng Diyos ay mananatili raw forever. Hindi mo yun. Napaka-layo ng ano, no? Ha? Yun mo yung salita niya, hindi namamatay yun. Forever yun. Parang buhay natin sa langit. Ha? Forever na. Yeah. Pero yung tao pala, yung parang namamatay. Ito nga naman, di ba? Ito sa cemeteryo, ang dami na nakapulol. Tayo, mga ilang araw din, nandun na rin tayo. No? At yung mga kasiyahan natin, mga ginawa natin, wala lang, malalaglag lang. No? Kaya, pero yung salita ng Diyos ay mananatili. At ang ginagamit nating salita, no? Yan, lalo na sa pagsusurveying, di ba? At saka ganito, pag preach, ang mga ginagamit nating salita ng Diyos na yun, ay hindi mawawala yun. Mananatiling ganun pa rin. Abide it forever, endure it forever. At siyempre, ayun nga, salita ng Diyos, hindi nawawala yun. Di ba, nabasa na, na-preach si Pastor sa Jeremiah, sinunog ng hari yung salita ng Diyos. Pero, ginawa ulit ni Jeremiah, nasa puntak niya na pala, na-memorize niya. So, hindi nawala. Ganon din. Etong Bible pala nung pa, pinasunog din ng Emperor ng Romans. 25 years after, yun ding lugar na yun, mga Romans din, may Constantinople. Nagpagawa, ordain din, nagpagawa ng 50 copies ng Bible. Kasi sila rin, no? Sila nagpasunog, sila din nagpagawa. Kaya wala. Eto, Bible natin, ang dami na ngayon. Kalat na sa buong mundo. Ha? Kahit saan ka pumunta, meron ng Bible. Yan nga lang, meron piki. Kaya, kailangan hanapin natin yung tama. Ayun lang. Okay. Sana
Nakuha niyo yung Amen. mensahe. Salamat. Thank you very much. Amen.